Wait lang. Naka-live na tayo. Wait lang. Kaya pa. Okay, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. So ayan, narito po muli tayo sa ating gawain ng ating alamin. Ayan. So alam naman po natin na talagang ah, medyo busy-busy po tayo ngayon. Kaya medyo putol-putol po yung ating ah, live. So kahapon po ay naganap ang isang makabuluhang eleksyon. Ayan, so lahat po sana tayo kahapon ay ibinigay natin yung ating dangal sa ating pagboto. Ayan. So isang napaka-importanteng dangal na pwede natin panghawakan sa atin ang ating boto. Ayan. So ngayon po sa ating pagbibigay ng panayam ng ating kapatid na si Cynthia. So ito po yung eight lasting. So eschatology po yung ating pinag-uusapan ngayon dito. At talaga pong alam nyo, sa totoo lang po, napakarami po nating matututunan. Kahit po ako, yung sa iba pang nagiging topic namin dito, talagang merong nadadagdag at meron talagang bagong mas na lumalawak yung kaalaman natin tungkol sa kung ano yung pinananampalatayanan ng isang Katoliko. So lahat po ito ay nakabase sa ating pananampalataya, nakaangkla lahat sa pananampalataya at revelasyon ng ating Panginoong Heso Kristo. So ngayon po, ayan, so medyo ito po ay talagang yung ating topic ngayon ay bibigay ng ating kapatid na si Cynthia ay talagang questionable para sa mga ilang kapatid natin na hindi naniniwala sa mga spiritual reality. Ayan. Katulad po yan ng mga atheists. Ano po? Ayan. So, doon sa ating mga kapatid na talagang naniniwala sa isang estado na ito at ito ay isang nagbibigay sa atin ng babala para tayo ay umayon sa kung ano yung dapat natin na ipamuhay upang hindi tayo dumating sa punto na mapunta tayo dito sa hell na tinatawag. So, bago po muna magsimula ang ating kapatid na si Cynthia na magbibigay ng ating panayam ngayon, ng ating topic tungkol po sa hell, ayan, sa impyerno. Ano nga ba ito? Pa-share po muna ng ating live at samahan niyo po kami para sa kanyang pagbibigay ng topic na ito at kapupulutan po talaga natin ng aral at pananampalataya kung ano nga ba itong hell na ito at ano ang koneksyon nito sa ating buhay at lalo na sa ating buhay pananampalataya. So hindi na po natin patatagalin, ibibigay na po natin sa ating napakasipag na si Cynthia para sa kanyang mga pagre-research ng talagang mga topic na ito na makapagbibigay sa atin ng tulong. So magandang gabi po sa lahat and kung ready ka na si Cynthia, okay? Okay po, napakagandang gabi sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay yung pang-apat na bahagi ng Eight Last Things. Ito po yung impyerno. Diyos ng awa at pag-ibig. Ito ang iyong hangarin, Panginoon, na walang sinuman sa sangkatauhan ang mawala sa iyong banal na yakap at ang lahat ay makarating sa kaligtasan.
Ito ang tadhana na iyong inilaan para sa mga anak ni Adan mula noong nilikha. At gayunpaman, may mga taong sa kanilang pagpapatuloy ng pagmamataas at sa kanilang maling paggamit ng kaloob ng malayang pagpapasya, ay determinadong gumugol ng walang hanggan sa lugar na nilikha mo para kay Satanas at sa kanyang mga demonyong anghel. Dinggin mo kami, Panginoon, habang patuloy kaming nananalangin para sa kaligtasan ng mga makasalanan kapag nagsusumamo ang iyong anak at aming tagapagligtas. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga pinaka nangangailangan ng iyong awa. Kami ay nananalangin sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan na nananatili sa kanya. 1 John 3:14-15. Itinuro sa atin na sila lamang ang maaring maghangad ng kawalang kamatayan na mamuhay ng banal at banal na buhay na malapit sa Diyos. Naniniwala kami na sila ay namuhay ng masama at hindi nagsisisak ay parurusahan sa walang hanggang apoy. At kung gayon ang kamatayan ng kaluluwa ay nagaganap kapag tinalikuran ito ng Diyos, gaya ng kamatayan ng katawan kapag tinalikuran ito ng kaluluwa. Sa makatwid, ang kamatayan ng tao ay nangyayari kapag ang kaluluwa na pinabayaan ng Diyos ay tumalikod sa katawan, sapagkat sa kasong ito, hindi ang Diyos ang buhay ng kaluluwa, ni ang kaluluwa ang buhay ng katawan. Kamatayan ito ng buong tao ay sinusundan niya sa kapamahalaan ng banal na orakulo ay tinatawag natin ikalawang kamatayan. Ito ay tinutukoy ng tagapagligtas ng sabihin niyang, matakot kayo sa kanya na may kakayahang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno, Gehenna, St. Augustine. Sa isang tiyak na antas, ang eschatology ay naging walang kaugnayan sa kontemporaryong tao, lalo na sa ating sibilisasyon. John Paul Hindi pa sinabi sa modernong panahon na ito na bumungkahi na mayroong dahil sa kanilang patuloy na pagnanais na baliwalain ang mga batas ng Diyos at pumaba sa kalaliman ng mortal na kasalanan na mag-aani para sa kanilang mga pagsisikap ng walang hanggang kaparusahan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Gayunpaman, ito ay palagi ang isang turo sa mahabang kasaysayan ng simbahan, ang impyerno o Gehenna o ang naniningas na hukay ay ang tadhana ng mga pinili sa pamamagitan ng kanilang paggamit ng malayang pagpapasya upang magpasya para sa kanilang sarili, walay sa Diyos. Kung ano ang mabuti at kung ano ang masama, pinili ang masama kaysa sa mabuti. Ang pagkakaroon ng impyerno. Sinabi ni Pope Benedict XVI tungkol sa pagkakaroon ng impyerno. Ang ideya ng walang hanggang kapahamakan na nagkaroon ng mas malinaw na anyo sa Judaism bago si Kristo ay may matibay na basihan sa pagtuturo ni Jesus, gayon din sa mga apostolikong kasulatan. Nanindigan ang dogma sa matibay na batayan kapag binabanggit nito ang pagkakaroon ng impyerno at ang kawalang hanggang parusa nito. Eschatology, page 215. Kung wala ang impyerno, paano ipapaliwanag ng isang tao ang maraming pagtukoy sa impyerno, Gehenna, sa banal na kasulatan? Dahil walang hanggang pagpapalo o parusa bago ang pagdating ng Mesiyas, napakaunting mga talata ng kasulatan na nagbabanggit ng walang hanggang kaparusahan sa lumang tipan. Ang mga pagbubuklod ay matatagpuan sa Jeremiah 20:11 kung saan ang propeta ay nagsalita tungkol sa pag-aani ng walang hanggang kahihiyan. At Isaiah 66:24, 66:18-24 ay isang eschatological discourse na nagsasalita ng mga kaganapan na magaganap kapag ang Mesiyas ay nagtatag ng kanyang kaharian. Ako ay darating upang tipunin ang bawat bansa at bawat wika
Sila ay darating upang saksiyan ng aking kaluwalhatian. Bibigyan ko sila ng isang tanda at ipapadala ko sa mga bansa ang ilan sa mga nakaligtas sa kanila. Sa Tarsis, sa malalayong baybayin at isla na hindi pa naririnig tungkol sa akin o nakita ang aking kaluwalhatian. Papahayag nila ang aking kaluwalhatian sa mga bansa at mula sa lahat ng mga bansa ay dadalhin nila ang lahat ng yung mga kapatid bilang handog sa Panginoon. Mga kabayo, mga karo, mga biik at mga kamelyo sa aking banal na bundok, Jerusalem. Ano sinasabi tulad ng Israelita na nagdadala ng mga handog sa malinis na sisidlan sa bahay ni Yahweh. At ang ilan sa kanila ay gagawin kong mga saserdote at mga bibika ni Yahweh. Ang unang bahagi ng eschatological discourse na ito ay nagsasalita sa mga pagpapala ni Yahweh, ngunit ang huling bahagi ng discourse ay ang nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng aklat ni Isaiah. Ay nagpopropesiya ng mga walang hanggang kaparusahan. Sa naunang bahagi ng kabanata, ang propeta ay nagsalita tungkol sa paghatol na babagsak sa Jerusalem at sa templo. Isang propesiya na natupad noong 587 BC. Tingnan na Isaiah 60:65 to 17. Sapagkat tingnan mo kung paano ang Panginoon ay dumating sa apoy. Ang kanyang mga karaw ay parang ipo-ipo upang pawiin ang kanyang galit sa pamamagitan ng pag-aapoy. Ang kanyang pagsaway ay naniningas na apoy, sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay nagsasagawa ng kahatulan ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kanyang tabak ang lahat ng mga tao at ang mga biktima ni Yahweh ay magiging marami. Isaiah 66:15 to 16. Ngunit ang huling talata ito ay propesya ng isang kapanahunan na ang pangbukas ng kapanahunan ng tao. Buwan mula Sabat hanggang Sabat at sa lahat ng sangkatauhan ay lalapit at yuyuko sa aking harapan, sabi ni Yahweh. At sa kanilang paglabas ay makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsiklaban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi kailanman mamamatay, ni ang kanilang apoy ay mamamatay. At sila ay masisindak ng buong sangkatauhan. Isaiah 66:23-24. Napakasindak nitong huling sipi ng Isaias na naging kaugalian sa mga sinagoga ng mga Hudyo na tapusin ang aklat na ito sa pamamagitan ng pag-uulit sa mga pangako ng talata 23. Sa huling kapanahonan na ito ng tao na nagsimula sa pagdating ni Jesus na Mesiyas, na ang pangangaral tungkol sa pagkakaroon ng impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang kapahamakan ay naging isa sa mga tema ng kanyang ministeryo. Nang sabihin ni Jesus ang lugar na walang hanggang kaparusahan ay ginamit niya ang salitang Hebrew, Gehenna. Ang salitang ito ay nagmula sa Hebrew, Gehenon, na nangangahulugang lambak ng Hinon. Nakilala rin sa lumang tipan bilang ang lambak ng mga anak ni Henon. Ang lambak na ito ay matatagpuan sa timog at kanluran ng lungsod ng Jerusalem at napapaligiran ng Kidron, lambak ng Kidron sa silangan. Ang lambak ng Hinon minsang nabuo ang hangganan sa pagitan ng lupain ng tribu ni Judah at Benjamin. Joshua 15:8, 18:16, Nehemiah 11:30. Sa panahon ng nanahati ang kaharian, ang lambak na ito ay naging tanyag bilang lugar ng paganong pagsamba na kilala bilang mga topet, Aramaic para sa lugar ng apoy. Sa lugar na ito, inhain ang mga bata sa pamamagitan ng apoy bilang mga ritual na handog sa mga huwad na Diyos. Tinan ang 2 Chronicles. Sinira ng mabuting haring si Hoseas ang ritual ng imahin at pinalis ang ritual ng paghahain ng bata sa Juda, at hinatulan ang propetang si Jeremiah ng propetang si Jeremias ang lugar na ito bilang palagiang isinumpa. Sa panahon ni Jesus, ang lambak ng Gehenna ay ginamit bilang ang mga basura at apoy na patuloy na sinusunog na may malalaking haligi ng itim na usok na tumataas mula sa lambak. Ang pagkakaugnay ng lambak na ito sa kasamaan at ang
Kapangyarihang larawan ng patuloy na apoy ay marahil ang dahilan kung bakit ginamit ni Jesus ang lambak na ito bilang isang makapangyarihang metapora para sa walang hanggang apoy na lugar sa mga isinumpa. Sa Ebanghelyo ay binanggit ni Jesus ang dalawa, Hades, ang tahanan ng mga patay, na tinatawag din ni Jesus na Abraham bosoms at impyerno, Gehenna, ang lugar ng pagdurusa at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Si Jesus ay nagsalita ng Hades, ang libingan sa Mateo 11:23, Mateo 16:18, Lucas 10:15, and Lucas 16:23. Sa ibang mga aklat ng Bagong Tipan ay binanggit ang Hades sa Gawa 2:27 and 31, Apokalipsis 1:18, Apokalipsis 6:8, Apokalipsis 20:13 and 14. Si Jesus ay nagsalita ng Gehenna, ang lugar ng walang hanggang pagkahiwalay na nilikha hindi para sa tao kundi para kay Satanas at sa kanyang mga demon angel. Mas madalas na binabanggit ng Jesus ang lugar na ito ng walang hanggang kaparusahan kaysa sa langit. At nadama niya ang pangangailangang bigyan ng babala ang sangkatauhan na kasama ang walang hanggang mga pagpapala ng mga walang hanggang parusahan. Matthew 5:22, 29, 30, Matthew 10:28, 13:42-50, Matthew 18:9, Matthew 23:15-33, Matthew 25:41. Impyerno na inihanda para kay Mark 9:43-48, Lucas 12:5. Binanggit din Yesu ang lugar na ito bilang destinasyon ng mga gumagawa ng mga kasalanang mortal. Sa Matthew 5:22, 29, 30, Matthew 23:33, Mark 9:45, and Luke 12:5. Inilarawan ni Jesus ang Gehenna bilang isang naniningas na pugon sa Matthew 13:42, isang hindi maapula na apoy sa Mark 9:43, isang walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Matthew 25:41. Ang pinaka naglalarawan ng mga talata sa kasulutan tungkol sa Gehenna ay matatagpuan sa mga pangitay ni San Juan sa aklat ng mga pahayag. Apokalipsis 19:20, Apokalipsis 20:10-14-15, Apokalipsis 21:8. Binanggit ni St. James ang Gehenna sa Santiago 3:6 at St. Peter 6:4, mga tirahan ni Satanas at ang kanyang mga demonyong anghel sa 2 Peter 2:4. Ngunit tumutukoy sa lugar na ito sa pamamagitan ng salitang Griego ng Tartaro. Nagbabala si San Pablo sa mga mananampalataya na nagdurusa sa darating na paghuhukom ng Diyos at ang mga magpaparusa sa kanilang gayon ay kaharap sa apoy ng impyerno sa 2 Thessalonians 1:6-10, sapagkat ang katurungan ng Diyos ay tiyak na mangangahulugan ng paghihirap na idinulot sa mga nagpapahirap ngayon sa iyo at para sa iyo na ngayon ay dumaranas ng kahirapan, ginhawa kasama namin kapag ang Panginoong Jesus ay nagpakita mula sa langit kasama ang kanyang mga anghel ng kanyang kapangyarihan. Darating siya sa gitna ng naninilas na apoy. Babataw siya ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at tumangging tanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang kaparusahan sa kanila ay hindi kasama ang Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang lakas sa araw na iyon kapag siya ay dumating upang luwalhatiin kasama ng kanyang mga banal sa lahat ng naniniwala sa kanya at ikaw ay kabilang sa mga naniniwala sa aming mga patotoo. Impyerno ang destinasyon ng mga tumanggi sa ebanghelyo ng kaligtasan. Tanong, anong itinuturo ng Universal Catechism tungkol sa doktrina ng walang hanggang kaparusahan para sa mga namamatay sa mortal na kasalanan?
tingnan ang Catechism 1033 to 37 in 1861. So it's a third Catechism 1033, hindi tayo maaring kaisa ng Diyos maliban kung malaya nating pipiliin na mahalin siya. Ngunit hindi natin maibigan ng Diyos kung tayo ay nagkasala ng malubha sa Kanya, sa ating kapwa o laban sa ating sarili. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan manatili sa kanya. Pinalaan tayo ng ating Panginoon na tayo ay mahihiwalay sa Kanya kung hindi natin matutugunan ang mga seryosong pangangailangan ng mahihirap at maliliit na kapatid niya. Ang mamatay sa mortal na kasalanan na hindi nagsisisi ay tinatanggap ang mahabaging pag-ibig ng Diyos ay nangangahulugan ng pananatiling hiwalay sa Kanya pagpakailanman sa pamagitan ng ating sariling malayang pagpili. Ang kalagayang ito ay tiyak na pagbubukod sa sarili mula sa pakikipag-isa sa Diyos at sa pinagpala na tinatawag ng impyerno. Catechism 1034. Si Jesus ay madalas na nagsalita ng Gehenna na ang apoy na hindi mamatay. Nakalaan para sa mga taong hanggang sa wakas ng kanilang buhay ay tumangking maniwala at magbalik loob, kung saan parehong kaluluwa at katawan ay maaring mawala. Si Jesus ay taimtim na ipinahayag na siya ay magsusugo ng kanyang mga anghel at sila ay magtitipon. Lahat ng mga gumagawa ng masama ay ihahagi sila sa horno ng apoy at ipapahayag niya ang kahatulan. Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa sa apoy ng walang hanggan. Matthew 13:41-42. Catechism 1035, ang turo ng simbahan ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng impyerno at sa kawalang hanggan nito. Kaagad pagkatapos ng kamatayan, ang mga kaluluwa ng mga namatay sa isang estado ng mortal na kasalanan ay bumababa sa impyerno, kung saan sila ay dumaranas ng parusa ng impyerno walang hanggang apoy. Ang pangunahing kaparusahan ng impyerno ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, na kung saan ang tao ay maaring magkaroon ng buhay at kaligayahan kung saan siya nilikha at kanyang inaasam. Catechism 1036, ang mga pagpapatibay ng banal na kasulatan at ang mga turo ng simbahan sa paksa ng impyerno ay isang tawag sa responsibilidad na nakaatang sa tao na gamitin ang kanyang kalayaan sa pagtingin sa kanyang walang hanggang tadhana. Ang mga ito ay kasabay ng isang agarang tawag ng conversion. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at madali ang daan ng patungo sa pagkapahamak at ang mga nagsisipasok doon ay marami. Sabagat makipot ang pintuan at mahirap ang daan ng patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakasusumpong. Matthew 7:13-40. Catechism 1037. Walang itinilaga ang Diyos na mapunta sa impyerno, dahil ito ay isang sadyang pagtalikod sa Diyos, isang brutal na kasalanan, kailangan at pagtsatsaga dito hanggang sa wakas. Sa Eukaristiya, liturhiya sa araw-araw na mga panalangin ng kanyang mga mananampalataya, ang simbahan ay nakikiusap sa awa ng Diyos na hindi nagnanais na sinuman ang mapahamak, ngunit ang lahat ay magsisi. 2 Peter 3:9. CCP. Saglit lang. CCC. Ano ba ito? 1861. Ang mortal na kasalanan ay isang radikal na posibilidad ng kalayaan ng tao, tulad ng pag-ibig mismo. Nagre-resulta ito sa pagkawala ng pag-ibig sa kapwa at kawalan ng pagpapabanal na biyaya, ang estado ng biyaya. Kung hindi ito matutubo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos, ito ay nagiging sanhi ng pagbubukod sa kaharian ni Kristo at ng walang hanggang kamatayan sa impyerno, dahil ang ating kalayaan ay may kapangyarihang gumawa
ng mga pagpili magpakailanman ng walang pagbabalik. Gayunpaman, bagamat maaari nating hatulan na ang isang gawa sa kanyang sarili ay isang matinding pagkakasala, dapat nating ipagkatiwala ang paghatol ng mga tao sa katarungan at awa ng Diyos. Ang mga pangunahing tampok na doktrina ng simbahan sa impyerno. Ang, impi- ang impyerno ay umiiral, ang impyerno ay ganap na kawalan sa Diyos. Ang mga pagturo sa impyerno ay walang hanggan. Itinakda ng Diyos na walang sinuman ang mapunta sa impyerno. Ang tao ay ganap na malaya na dalhin ang kanyang sarili doon sa pamamagitan ng mortal na kasalanan sa lupa, kung saan ang mga kasalanan ng tao ay maaring gawin ang kanyang buhay na isang buhay na impyerno o sa paghuhukom upang italaga ang kanyang sarili sa walang hanggang paghihiwalay mula sa pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang estado na tiyak na pagbukod sa sarili mula sa pagkikipag-isa sa Diyos at sa mga banal. Si Jesus ay nagturo ng maraming beses sa literal na pagkakaroon ng impyerno bilang isang lugar na walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Basahin ang talinghaga ni Jesus na inihambing ang kaharian ng langit sa isang bukid na itinanim ng trigo at mga damo sa Matthew 13:24. Nang hindi maunawaan ng kanyang mga disipulo ang turo, ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa 13, Matthew 13:36 to 43. Tanong, ano ang tema ng talinghaga ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit? Sagot, pagbuhok o judge. Ang mga masusumpungang mabubungang trigo ay titipunin sa kamalig ng Diyos na langit, habang ang mga natuklasang walang silbi na mga damo ay tatapon sa walang hanggang apoy ng impyerno, Gehenna. Kapansin-pansin na ang templo sa Jerusalem ay tinayo sa lupang naging diikan. Basahin ng 2 Chronicles 21-28. Ang paghatol ay maging diikan ng Diyos kung saan ang mabuti ay ihihiwalay sa masama. Ang isa sa pinakamadalas na silipin ni Jesus sa mga turo sa paksa ng paghatol at walang hanggang katimpala at kaparusahan ay matatagpuan sa pagturo ni Jesus sa huling paghukom sa Matthew 25:31 to 46. Tanong, ang pinakadiwa ay resultant sa paghatol kung saan hinatulan ng isang tao ang kanyang sarili sa walang hanggang kapahamakan ayon sa turo ni Jesus. Sagot, ang pagtanggi na ipamuhay ang batas ng pag-ibig sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip at lakas, at pagtanggi na mahalin ang kapwa gaya ng sarili. Kapag ipinakita natin ang ating Kristiyanong pag-ibig sa isang nangangailangan sa esensya na ipinakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos, sa pangwakas o pangkalahatang paghukom ay iniwalay ni Jesus sa ang sa kanyang kawan, pinaghihiwalay ang mapagmahal na tupa mula sa mga makasarili na mga kambing. Tanong, bakit nilikha ng Diyos ang impyerno, Gehenna, bilang patutunguhan ng walang hanggang paghiwalay para sa mga tumanggi sa kaloob na kaligtasan ni Kristo Jesus? Sagot, ang impyerno ay hindi nilikha para sa tao. Ang impyerno ay nilikha bilang tirahan ni Satanas at ng mga fallen angel. Ngunit kapag pinahintulutan ng Diyos ang mga lalaki at babae na ipadala ang kanilang mga sarili sa impyerno dahil sa kanilang buhay na namuhay sa debosyon sa mga huwad na Diyos, ng pagkamakasarili at pansariling interes, pinagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang Diyos, hindi lamang sa pag-ibig kundi sa katarungan. Ito ay hindi lamang na ang makasalanan ay hindi mananagot sa kanyang mga kasalanan. Dapat tinatanong ng isa ang, paano kung walang impyerno? Walang banta ng walang hanggang kaparusahan. Ano ang magiging reaksyon ng tao sa walang pananagutan sa kasamaan? Tinanong ni Pope John Paul II ang tanong, bakit hindi ba't ang impyerno ay isang tiyak na kahulugan, ay ang pinakahuling pananggalang ng mortal na budhi ng tao?
Sa madaling salita, paano mapipigilan ang kalayaan ng tao na pumili ng masama kaysa sa mabuti at paano igagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao kung hindi kasama dito ang karapatan ng tao na tanggihan ang Diyos hanggang sa pagtanggi sa kanyang pagtawag sa walang hanggang pag-ibig. Binalaan ni Pope Benedict ang kanyang mga tagapakinig sa kanyang aklat sa Eskatolohiya na ang kaloob ng kaligtasan ng Diyos ay hindi dapat baliwalain. Ang buhay ng tao ay ganap na seryoso at hindi na mababawi ang magaganap at kasama na rito kung gayon ang hindi na mababawi na pagkawasa. Eschatology, page 217 to 218. Tayo ay sa esensya na, nakakatakot na ang radikal na pagpatunay ng Diyos sa paggalang sa Diyos tao bilang isang rasyon ng piniling malayang gamitin ang kanyang kaloob ng malayang kalooban. Bilang karagdagan sa Eucharistia na nagpoprotekta at nagpapalakas sa atin laban sa tuktong pagkasala, ano pang sakramento ang pinakamainam natin pangalagaan laban sa impyerno? Sagot, ang sakramento ng pagkakasundo. Isaalang-alang ang payo ng sinaunang ama ng simbahan na si Tertullian, kung saan hinimok niya ang mga Kristiyano na gamitin ng mabuti ang sakramento ng pakikipagkasundo bilang isang lunas laban sa impyerno. Kung ikaw ay laging ayaw mangumpisan, isaalang-alang sa iyong puso ang impyerno at isipin mo na ang laki ng parusa upang hindi ka mag-atubiling gawin ang lunas sa pamamagitan ng confession. Ano ang palagay mo sa kamalig na iyon na walang hanggang apoy kapag ang ilang mga butas ng usok nito ay pumukaw sa napakalakas na apoy ng mga kalapit na lungsod ay maaring wala na o araw-araw ay naghihintay ng pagkawas. Ang pinakadakilang mga bundok ay naghihiwalay sa pagsilang ng kanilang walang hanggang apoy. Kahit na sila ay kahiwalay, kahit na sila ay natupo, gayunman sila ay hindi kailanman magtatapos at nagpapatunay sa atin ng kawalang hangganang paghuhukom. Sino ang hindi ituri ang paminsan-minsang mga parusang ito na ibibigay sa mga bundok bilang mga halimbawa ng nalalapit na paghuhukom? Sino ang hindi sasang-ayon na ang gayong mga spark ng iilan lamang sa mga missile at random ng darts mula sa ilang hindi mailarawang mahusay na mga sentro sa makatwid kapag alam mo na pagkatapos ng paunang suporta sa pagbibinyag ng Panginoon ay mayroon pa ring pangalawang reserba laban sa impyerno. Bakit mo iiwan ang iyong kaligtasan? Bakit ka na mag-aatubiling lapitan ng alam mong magpapagaling sa Tertullian? Mga minamahal, dapat tayong maging mapagbantay na hindi tayo mahulog mula sa biyaya, kundi tayo ay manatiling tapat sa paghihintay sa araw ng paghuhukom. Inihimok ng mga obispo ng Universal Council ng Vatican to ang mga mananampalataya sa Lumen Gentium 40, number 48. Dahil gayon pa man, hindi natin alam ang araw o oras sa pagpaparito ng ating Panginoon at dapat tayong maging laging mapagbantay upang matapos ang takbo ng ating buhay sa lupa. Maaring maging karapat dapat tayong pumasok sa piling ng kasal na kasama niya at mabilang sa mga pinagpala. At upang hindi tayo mautusang pumunta sa walang hanggang apoy, sapagkat bago tayo magharing kasama ni Kristo sa kaluwalhatian, tayong lahat ay mahahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap kung ano ang kanyang napanalunan sa pamamagitan ng katawan ayon sa kanyang magawa, maging mabuti o masama. 2 Corinthians 5:10. At sa katapusan ng mundo, sila na gumawa ng mabuti ay lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Ngunit ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay sa paghatol. Catechism References ng Impyerno. 1033 to 34 ang kahulugan ng impyerno. 1034 bunga ng patuloy na pagtatanggi sa Diyos. 1035 ang pangunahing parusa ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. 1036 ang turo ng simbahan tungkol sa impyerno. 1037 pagpapatunay ng malayang kalooban ng tao sa kusang pagtalikod sa Diyos. 1861 ang mortal na kasalanan ay siyang sanhi ng
walang hanggang kamatayan. Dito po nagtatapos ang aking pagbasa. Ang aking pong reference ay ang Agape Bible Study Guide. Salamat po sa pakikinig. Mute pala ako. Okay, ayan po at dyan nagtatapos yung ating wait lang po ha, wait lang. So magbibigay tayo ng konting saglit lang po. Pause. Ayan. Wow, meron tayong ano. Sis Lorena David. Ayan. Sayang hindi Good tayo evening. nakapasok. Yes, magandang gabi sa'yo. So, nung Saturday talagang hindi tayo nakapasok. Kasabay nung kay Sir Manny yung ano, yung kanyang FB Okay lang, Live. sandali lang naman kasi Saglit na, lang. oo kasi na ano yung ano ni Sir Manny, hindi niya ma-open yung ano niya, yung ang pangalan nun, yung Yung, pinipresent niya medyo ano, oo, medyo yung nag ano siya, presentation niya. oo, nag-hang Okay. ata yung ano. Pero tapos tinuloy niya rin. Oo. Oo. Sandali lang Kaya, na, pero maganda, oo. oo. Ganda nga yung sa incarnation niya tayo na, no, the birth of Oo. Christ. So, ayan po, ayan, magandang gabi po sa kay Brother Arnold Maglalang, si Brother Rio Ramos. Ayan. Thank you so much po. Ayan. So, alam niyo po napakaganda nung talagang nung itong eight lasting. Ayan. So, ito yung reality na sinasabi sa atin ng simbahan. So, isa sa realidad na pinananampalatayanan natin ay itong hell. Ayan. Itong isa sa mga spiritual reality. So napakaganda nung sinabi doon doon sa presentation. So yung kahalagahan or yung isa sa definition ng impyerno. Kung bakit meron tayo nito, kung bakit meron tayong pinananampalatayanan na ito. So yun, sabi dun sa presentation, yung impyerno ay i-analyze natin yung pinakabuod nung ano, ito ay isang kaparaanan ng Diyos upang makilala yung kasalanan. Tama nga naman, 'di ba, no? So kung merong impyerno, ito yung magiging pagkilala natin na isa sa kahahantungan ng isang taong gumagawa ng mortal na kasalanan na magdudulot sa kanya ng tuluyang pagkawalay sa Diyos. Ibig sabihin, yung kasalanan na yon ay isang pagkakamali na pagkakamaling desisyon na ginawa niya na talikuran niya ang Diyos. So, yung impyerno na yon ay doon nakikita natin na kapag doon ka napunta, ibig sabihin, meron kang ginawang kasalanan na nagdala sa'yo doon. So yung pag-distinguish natin ng kasalanan or ng mabuti at tama at ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, merong pagkilala tayong ginagawa dito. Kaya meron tayong langit at meron tayong lupa at syempre meron tayong purgatory. So yan po yung kaparaanan na sinasabi ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang espiritu mo or yung iyong kaluluwa ay kinakailangan na magkaroon tayo ng isang matuwid na buhay or else kung hindi ka magkakaroon ng isang matuwid at naaayon sa sinasabing mabuti ng ating Panginoong Diyos, yung eternal damnation ang iyong kapupuntahan. So pag titignan natin kasi yung salitang Satan, sabi nga doon sa kanina sa presentation na ito ay tirahan ng mga fallen angel ni Satanas. So, ibig sabihin, yung Satan ay, ang meaning niyan sa Hebrew yata ay kalaban ng Diyos.
Ibig sabihin, ang kalaban yan. Kalaban. So, ang kalaban ng mabuti ay masama. So, ito nga yung mga parang kaparaanan paano natin makikilala yung mabuti at masama na sinasabi ng Diyos. So, ibig sabihin, napaka-importante na meron tayong ganitong paniniwala upang ito yung magbibigay babala sa atin ng kung papaano tayo kapag tayo ay gumawa ng masama. So yung Gehenna, yung Tartarus, ayan, yan yung walang hanggang pagpaparusa. So sabi dun sa presentation, yung Gehenna na to sa Greek ay sa Hebrew ito ay sa version ng Hebrew ito ay Sheol. So sa version naman ng Greek ito ay yung Gehenna o yung Tartaro. So kasi pag sabi nga doon sa presentation din, yung Gehenna na ito, yung Valley of Gehenna, pag titingnan natin yung mapa doon sa papunta doon sa templo sa Jerusalem, pag ito ay parang dinadaanan nila ito. Isang napakalaking hukay na isang basurahan at doon ay inaapoyan nito at doon lahat ay itinatapon. So iyon ay kinuha, sabi doon, metaphorically. Ibig sabihin, kinuha itong isang halimbawa, yung lugar na yon, bagamat yun ay talaga nag-exist at mayroong apoy, lahat ng tinatapon doon ay kumbaga sa atin yung sinisigaan yung isang basura na lahat na doon tinatapon natin. So yun ay isang ibinigay na halimbawa na ganun ang mararamdaman natin kapag tayo ay tinapon sa apoy. So meaning metaphorical na yung mararanasan ng ating kaluluwa at ng ating katawan doon sa impyerno ay inihalin tulad ito doon sa isang apoy na lumalagablab. Meaning, kung ano yung nararamdaman mo sa totoong mararamdaman ng iyong flesh kapag ka ikaw ay itinapon sa isang naglalagablab na apoy, ganon na ganon ang mararanasan natin sa pagkawalay natin sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung estado na hindi na natin makikita ng tuluyan ng mukhaan ng ating Panginoong Diyos, iyon na yung impyerno. Iyon na yon kung papaano nararanasan ng ating katawan. Halimbawa, yung talagang pag ikaw ay idinarang sa apoy o ikaw ay nasusunog, ganun kasakit, ganun kahirap yung mararanasan mo kapag ka ikaw ay tuluyang nawala sa grasya ng Diyos or nahiwalay sa Diyos kagagawa ng kasalanan na ginusto mo din naman, 'di ba? So, iyan yung hell para sa atin. Yung tuluyang, sabi po doon sa presentation na yung tuluyang pagkawalay mo sa Diyos na hindi mo na siya habang buhay na makikita. Yan yung pinakamasakit sa buhay ng isang tao na nawalay sa Diyos, yung hindi na makikita kahit kailan ang kanyang tagapaglikha, ang lumikha sa kanya. So yan yung impyerno para sa atin. So yan po yun. So napaka-importante na huwag tayong mapunta doon at sinasabi ng ating simbahan, ng ating katuruan, pinaalala sa atin na hindi dapat tayo mapunta doon dahil sabi nga, ito ay tirahan lamang na ni Satanas or yung mga fallen angel. Tirahan, ginawa iyon para doon sa mga nagkasala sa Diyos or tumalikod sa Diyos. Hindi na dapat tayo mapabilang doon. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapabilang doon sa tirahan nila Satanas o nung Satanas or nung mga masasama na to. So hindi ayaw ng Diyos yon. So kaya nga tayo, binibigyan tayo at ipinadala niya yung kanyang anak upang ituro sa atin yung mas tamang pamumuhay, yung mas tama at mabuti para sa ikabubuti natin.
yung grasya na binuhos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo para sa atin lahat. So kung makikita niyo dun sa ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, yung langit. Ibig sabihin, yung makakamtan ng tao kapag ang tao ay hindi nawalay sa Diyos, kapag ang tao ay sumunod sa Diyos, at kapag ang tao ay naging tapat sa Diyos, mararanasan niyo yung walang hanggang kasiyahan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. At ito nga sinasabi natin, ito yung pag-distinguish natin sa mabuti at masama kung bakit tayo merong langit at lupa. At meron tayong Diyos na mabuti, Diyos na makatarungan, at iyan ang magiging pamantayan natin para tayo ay makarating sa Kanya at huwag tayong makarating doon sa kinalalagyan ng ni Satanas. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng mga kautusan kung paano tayo mamumuhay ng mabuti at tama at naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Again, dalawang bagay ang ninanais ng Diyos para sa atin upang huwag tayong mapunta doon. Ang maging tapat at masunurin sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay makamtan natin yung buhay na walang hanggan sa piling niya at magkaroon tayo ng isang napakaligayang buhay sa piling ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Ayan. So baka po meron kayong idadagdag, meron po ba kayong tanong, meron po kayong gustong iklaro? Ayan, comment lang po. Pero siguro kung wala na ay ayan, magko-close po tayo mamaya. So abangan nyo nga po pala yung ating mga debate. Sunod-sunod po yung ating debate at talaga may mga nakaline na pa. So November 2, sa Wednesday pala bukas, November 1. So wala po tayong live ha. At November 2, Thursday, ayan, may debate po tayo. Bagamat hindi man po natin kapananampalataya, syempre nag-alok po tayo dito sa atin sa In Defense of the Truth na open po ito para sa lahat. So magkakaroon po ng debate ang isang born again Christian, I think. At yan, gagawan ko pa ngayon ng kanilang poster. At isang si Brother Ali ng Islam. So abangan nyo po yan sa Thursday. At November 7, ayan, basta November 7 po, 8 p.m., debate ni Brother Mel with Brother Ruben ng SDA. At meron pa pong dalawa. Ayan, so sa susunod ko na po yun i-announce. So itong dalawang medyo malapit lang po na po muna yung aking in-announce sa inyo. November 2, debate with Born Again and Islam. At November 7, ayan, debate po ni Brother Mel. So ito po bihirang may topic. Ayan. Ang hamon ng ating kapatid na si Brother Ruben ng SDA, the 6 days, the literal 6 days ng creation. Ayan, literal para sa kanila yung Monday, Tuesday. So yan po yung kinasahan na hamon ni Brother Mel. Pero meron pa pong mga kasunod yun. Kaya lang ito muna yung pinili ni Brother Mel. Ayan, abangan nyo po yan. Napakabihira po nitong pagdebatihan or pag-usapan ng dalawang debatista. November 2 and November 7. Ayan, abangan nyo po yan. Marami po tayong matututunan at pwede po tayong mag-aral, siyempre, at pagnilayan ang bawat pananampalataya kung paano sila tumindig at magpahayag ng kanilang pinananampalatayanan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Natotoo lang po, napakasakit na ng aking lalamunan. Pero hindi siguro sa sobrang pagod mula umaga kahapon, 5 a.m. nag-start na kami sa school hanggang ating gabi. So talagang
medyo gabi na po talaga natapos yung bilangan. Napakahirap po pala talaga ng manual, mano-mano. Mano-mano yung bilangan. Talaga isa-isa. So, dalawang batch yung barangay election and SK election. Ayan. Salamat po, nanalo yung aking anak. Ayan. So, isa siyang SK Kagawad. So, maraming salamat po sa atin lahat. So, baka meron pa po tayong gustong idagdag. Talaga po kahapon, sobra maghapon yata ako nag-uusap. Ang hirap. Ang hirap pala ng isang gawain ng isang PPCRP. So ngayon lang ako talaga pumayag na mag-PPCRP. Napakahirap po. Mula umaga hanggang hating gabi hanggang sa bilangan. Dahil ang PPCRB ang binigyang authority lamang ng COMELEC na tumanggap ng mga reklamo, information para sa isang area ng polling area. Mula umaga hanggang gabi, bilangan, merong reklamo, pupuntahan mo pa kada presinto. So, syempre, bilang isang bilang isang grupo na non-sectarian at neutral, syempre, ang simbahan po ay ganun lamang, ay napakahirap pong gumitna. Sa totoo lang, talagang yung pagiging neutral mo kahit na ikaw ay merong kumakandidato ka mag-anak, kailangan i-implement mo yon sa sarili mo na ibang tao ka sa kanila. So talagang ang hirap po talaga. Kung tutuusin, wala po talaga kaming bayad o mga volunteer. So ah, hanggang gabi talagang hanggang ngayon po talaga sobrang sakit ng katawan ko. Kasi yung eskwelahan na pinagdalan sa akin dito malapit sa amin, kalahating ektarya. So lahat yon puro building, bawat building may polling precinct, 5, 4. Tapos minsan sabay-sabay, pupuntahan mo siya isa-isa para ayusin yung sumbong. Hirap. Hindi ko alam kung, kung aakto pa ako next year. Parang ayoko na. Pero syempre, ang simbahan ay nakakatuwa naman po kasi na talagang ang COMELEC, ayan, ang COMELEC, isa sa sangay ng ating gobyerno sa halalan, ang pinagkatiwalaan po ay ang PPCRB. So, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Ayan, so talagang napakaano po ng layunin ng ating simbahan. Ang ating ah, simbahan lamang ang pinagkatiwalaan na magiging katuwang ng COMELEC para sa isang maayos at isang magandang eleksyon na sa lahat ng eleksyon na magaganap. So yan po, nakaka-proud din po naman talaga. Talaga. Kaya yung aming pare, pakakainin kami. So bilang daw, kita nyo talaga bilasang bilasana kami kagabi, hating gabi na. So maraming salamat po. Meron pa po ba tayong idadagdag doon sa ating topic? Ayan, meron po ba tayong tanong? Meron po ba tayong gustong, yan, klaruhin? Yan. So meron po po tayong dadagdag. Si Cynthia, si Lorena, dyan po sa atin sa comment section. Meron pa po ba? Yan. So basta abangan nyo po yung ating debate. Ayan. Sa Webes at sa next week meron po ulit tayo, no. Baka meron tayong debate next week, dalawa. So yung November 7 ay Tuesday. So hindi ko alam kung Thursday ay meron din tayo o Friday yata. Tignan ko yung aking kung nagkasundo na sila sa araw yung isang magde-debate din sa araw ng kanilang debate, yung date and time. So, meron pa po ba tayo? Meron pa mga tanong? Meron pa po tayong gustong idagdag? So, kung wala na po tayong idadagdag, wala na po ba? Ay, ayan, magtatapos na po yung ating gawain nito. So,
Again, maraming salamat po sa ating tagapagbigay ng ating panayam sa isang makabuluhan at talaga naman marami tayong natututunan sa topic na binibigay ng ating kapatid na si Cynthia. Alam niyo po, napakaganda nito. So nakakaapat na po tayo, part 4 po ito. So 8 lasting. So ang ating pong pinakang topic or binibigay na panayam ngayon ay ang eschatology or the eight lasting. So yan, dami po tayo. Ito po yung ating version ha. Ito po yung ating pag-unawa sa mga ah, huling mga bagay para sa ating pinananampalatayanan. Amen. Thank you, Sis Cynthia, Sis Lorena, at sa lahat po natin dyan, kanina sa comment section, nanood sa atin. Thank you so much po and God bless us all. So abangan nyo po, bukas po wala tayong live. Ayan, sa Webes po yung ating debate at tayo po ay mag ah, dadalaw sa ating mga yumao sa ating mga kamag-anak. So napaka-importante po ang panahon na ito at itong mga bukas na magaganap natin. Ito yung pagdalaw natin at pag-alaala, hindi lamang sa tuwing November 1, kung hindi lahat pa rin po ng ating mga santo na talagang ito yung ating mga hinihinga ng ating mga tagapamagitan. Amen. So, thank you so much. Maraming salamat. Also, si Cynthia. Maraming salamat ulit sa iyo and Sis Lorena David. And let's pray na po para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Let's pray po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Sinasamba at dinadakaila ka namin. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala at biyaya, lalo na po ang biyaya ng buhay. Salamat po sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga pagkakataon na talagang kami ay nagiging malakas sa pamamagitan mo, Panginoon, sa ibinibigay mong kalakasan sa amin. At ganoon din, nagpapasalamat kami, Panginoon, na maayos at payapa ang halalan na naganap kahapon. Ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lagi mo po kaming patnubayan at gabayan at lagi mo po kaming palakasin, hindi lamang sa aming pangangatawan, kung hindi sa aming mga pang-espiritual na buhay. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Alam namin na hindi namin magagawa ang lahat ng mga bagay na gusto naming gawin kung hindi sa pamamagitan mo, Panginoon, na kami ay iyong ginagabayan, lalo ang iyong banal na spirito. At lagi mo pong gabayan ng mga taong ginagamit mo upang maipahayag ang iyong banal na salita, ang iyong salita na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. At ganoon din ang gawain na ito, Panginoon, ikaw na po ang bahala. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, sa bawat sandali ng aming buhay. Nawa ang iyong salita ang siya naming maging tanglaw. At ganoon din, Panginoon, muli nilalapit po sa iyo, nilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na patuloy po na nakakaranas ng matinding hirap at sakit sa kanilang mga karamdaman. Ganon din sa aming mga isipin sa buhay, Panginoon, ipinauubaya na po namin sa iyo. At nawa po ay maghari sa bawat isang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Maraming salamat, aming Panginoong Diyos. Ikaw ang aming Panginoon na hindi nagbabago, ang aming Diyos na hindi nagbabago ngayon, bukas at pagpakailanman. At sa iyong banal na spirito na laging gumagabay sa amin, kaysa ng iyong banal na spirito. At ang lahat ng ito ay sa tulong panalangin din po ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Ines, Thank you po. salamat po. Salamat po. See you po sa Thursday sa ating debate. Thank you. Maraming salamat po si Cynthia. Thank you so much po. Yeah. God bless us all.